It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Gators! Welcome! Ba't may plema? Init yung plema! So, yeah! Dumako na tayo sa ating, this episode pala, episode 23. Over naman sa fast. So, anyway, ayun, malapit na ang Sophie & Co. Lip to Lalap Gloss Collection. Bumili kayo, lugi na yung blush ko talaga. Talagang papakulong na ako ng ng Manuf. Anyway, basta ayan o, maganda to. Tapos itong shade na to is a Namojane, yung shade niya. Dahil, di ba sabi niyo gusto niyo ng vocab? So, maglalagay ako dito. Huwag niyo i-skip ads, mamaya na. Kala mo talaga. Amoy niyo na yung pusod ko nang matapos na tong, episode na to. So, yeah! Kalat ko muna. Diba ako na tayo sa ating first story? Yan, as maraming Namojane talaga, sige na skip ads nyo na, yan na diba? Mga ganan. So, hayaan na yung mga bigote ko dyan, kala mo talaga, sila na yung pinaka-clean na face eh. So, tara na, dumako na nga tayo sa first story natin. Ang ating first story category is Hurur, as a lush, a kulaba, as a lush, SKL, as a lush, daho! At ang kanyang titulo dito is ang Omseret sa window. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie Prime. So, lush at the Gymmed. As lush a Willard at sa mga e-geaters dyan. Gusto ko lang i-share sa inyo ito dahil until now, this story still gives me legit kulaba talaga ma. Kayo na bahala mag-zoom sa Atosha pic, pero let me give context. Fair naman. Una, alam mo talaga kami na yung may-ari ng Odyssey. So, let's move on. This way taken noong July 2010 na second floor ng house ng pinsan Redco. Yung bahay nila over naman sa big. Wattpad ang lawak, pero hindi siya natapos, parang dilubyo na construction. May picture kasi silang kuha sa second floor. Sa background ng photo, makikita sa open na bintana ang isang figure ng OMS. Walang reflection kasi open ang glass at screen. Wala ring tao sa labas kasi over naman sa high. Ibig sabihin nasa taas. Second floor nga, malamang. Alam mo talaga eh. Malay mo nakahagdan. Let's move on na nga. So, yeah. Ang sabi niya dito, sa baba ng area, business office and car park, Omseret, don't go up there. Ba't nag-English? Bigla, ano yun? Over naman sa language barrier. Alam niyo, baguhin niyo to, ha? Anyway, Hurur pala to. So, let's move on. Walang tao sa likoda, wala ring edit, wala rin silang plano mag-cosplay that day. At ito na nga ang twister. Okay, I'm gonna show the photo raka, the picture raka here. Ayan. And then, ayun na nga, sabi niya dito is, according sa cousin ko, habang ginagawa ang balloon nila, may dalawang notaret ang nasa shay away dahil sa pagkakakuryente. Oh, nauud. Na sana, simpleng galos lang, pero hindi. Yung isa, try nyo po ng walang ring light. Ang naging itsura, halos makalbostra at jumutok na ang ngiti pirate. Yes, masakit yon. Pero kahit ganon, lumaban pa rin siya like tunay na Namojane Queen. Nadala pa sa Manila, hoping for a miracle. Sadly, nategeret siya ma. Walang happy ending, only silence. Ayon sa pinsan ko, yun daw isa sa mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang buong construction ng bahay nila. Nagastos nila sa proof of purchase, aka burol, hospitals, bill at libing, at syempre na sobrahan pa ang pagka-fantasy ng layout. Over naman sa, ayan na-off ng ring light. Takot ako, parang tamas balay mo ko. So, let's move on. Kasi nga napakalaki ng bahay nila. So, napagastos, mga ganun daw. Hindi to onsa. This was the real deal. At mula, nung nakita ko yon hindi na ako nakapag-skip ad sa pagsisimba. Until now, nyik-nyak ako pag naisip ko yon. Like, legit. Ano nyik-nyak? Ibig sabihin, wali. Hindi dapat sabihin mo legit, walang kulba talaga. Parang ganon. Walang dilubyo, walang El Nino, just pure kulba. Ay, ang update naman sa bahay ng pinsan ko ay napagawa na nila at napabless na rin. Yun lang, Mima Sophie Prime. Sana magtagal ang Dagok time kasi it makes me happy. Over naman sa demand. End of story. So, I'm gonna pakita ng picture ka. And, syempre, wala naman tayong laban doon. So, magsasangre ako doon sa mga multoret. So, syempre, hayaan natin silang mamasyal.
lagot kayo, mamaya dyan, bahala ako dyan. So, yeah, I think dumako na tayo sa ating next story. The J-Mal. Roll it! So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next category is, this is part 2 of our favorite. Wow, lahat na lang fave. Ito na yung part 2 ng isa sa mga story natin na horror, slash third shirker, slash kulaba, slash dilubyo, slash tadaho! At ang kanyang titulo is The Tricked Fortune Teller. The Tricked Fortune Teller. Over naman sa... Lagyan ng asin para ba? Kasi tumigay ako. Bawal ba yun? Bawal yun. Pero amoy pusad pwede. Paumoy na pusad nyo guys. Lahat ng mga nakikinig sa Spotify please. Paumoy naman para matigil na to. Andito kasi si Jaidas Janjala. Magay ka nga dito. So, yeah. So, bali pala. Kulang pala. So, yeah. Anong gagawin? Let's read it. So, ito na nga ang part 2 at wala nang patumpik-tumpik pa dahil jumiginit na ang Dogostra kasi nagpakilalang fairy godmother sa amin na si Mary Ann. And fast forward, tumawag na nga si Puji sa lola ko at sinabing na-scam na daw si Muji ng fairy godmother. Kasi nakita ni Puji ang message ni Muji na nanghihiram ng pera sa mga kapatid niya. Mind you, 200k ang binigay ni Muji sa fairy godmother. Oh my God! Napakalaking pera nun. Ang hirap kitain yun. Okay naman kasi sa miracle si Muji na matutulungan siya ni Mary Ann. And fast forward, tumawag na nga kami sa pulis para madakip si Mary Ann. And fairness ang burapi ka ng mga pulis dito. Gusto ko nga sana magpahuli din eh. Huy! Baka naman gusto din maging criminalstra. Ano ba? Ito na let's move on. Baka di lang ko lang magawa natin. Hoy! And fast forward, gumana naman ang pang-hostage namin kay Mary Ann at pumunta na nga sila sa station At kulba malala ako nun kasi first time in my life na nangyari yun sa amin. At nung sinabi ng mga pulis kung nasaan daw ang pera at jalahas, sinabi naman ni Mary Ann na binaon niya na daw sa bundok ng Maragondon. At binaon din ng pulis ang niti pirate niya sa web. Ba't naarbogan sa pulis? Pwede unahin muna yung kaso nyo. Bago yung niti pirate. Kasi reward yung niti pirate diba? As a reward. So pag nakulongan na siya, edi... umit ka na dyan. Alam nga naman, pigilan ko pa kayo. Siyempre, pumintig din yung ugat ng niti pirate nyo. Diba? Mapipigilan ko pa ba yun? Namuswin! So, let's move on. So, dumako na tayo ulit sa story. Ang sabi niya pa dito is, fast forward, pinuntahan na nga nila ang bundok. Nandoon daw ang mga pera at alahas. Ngunit, ang nandun daw, sila is napalawawak ng malala ang mga pulis sa makakahanap sa wala. At noong tinanong daw ni Mama ang mga nakatira doon kung alam nila at namumukhaan daw nila ang mukha ni Mary Jane, ang sagot ng mga nagbabantay roon ay, hindi po, ate! And, napiko na mga pulesa sa mga pinagsasabi ni Mary Jane na nakuha daw ng mga kaluluwa ang pera at jalahas. At ito na nga ang twister, sabi ni Mary Jane, aswang daw siya. Napahala, intro pa lang yun intro pa lang yun. Parang, baswang ako. Ganun ba yung confession niya? Over naman si Mary. Alam mo tala. Baka dalawa yung name niya. O baka Mary Ann yung pakilala niya. Pero Mary Jane talaga siya sa totoong buhay. Okay. Mary Ann yung tunay niyang name. Mary Jane yung ginawa niyang fake name. Okay, para magets. Kasi nalito din ako. So, over naman sa consciousness. Conscious! Ano ba? Anong consciousness? Baw ba? So, let's move on na nga. Ito na, sabi niya pa dito is, cool ba ako kasi mukha ngang tiyanak talaga si Mary Jane. Okay, yung fortune teller kay Neme. And yun na nga nakulong na si Mary Jane and kukunin daw namin ang kotse nila pag di nakabayad ng 200k within 4 months. Yun lang tama na kilikili ko. Andiyan na palang photoshoot ni Mary Jane sa kulungan. Ingat kayo mga e-gators. Ayan. May picture ka siya dito na in-attach na may, ano yan? Mugshot. Pero wag kayong magpaloko Wag kayong magpaloko. Nakakaloka kayo. Yung mga Muji tsaka Puji nyo ay sabihan nyo. Dahil mahirap talaga lalo na sa online. Diyos ko po. Titigas ng mga ulo nyo. So, anyway, basta yun, pag nalaman nyo na yung Puji-Muji nyo para may nakakausap na something or everything nice,
Tigilan nyo na. Sayang ang mga job. Pag may naglalabas na ng mga pera-pera, no, kung hindi yan totoo, tas mamaya, di ba, may nagbe-message sa atin mga Viber, mga gano'n. Like, huy, gusto mo ng work? Gano'n. Alam mo, na-scam ako dyan. Yung friend ko, ka-workmate ko, na-scam siya 100 po. Ba't kasi na-hypnotize? Parang na-hypnotize daw siya. Anyway, syempre, hindi naman natin masasabi kung gaano kagaling talaga ng mga ganyan, no? Nakakaloka. Pero anyway, huwag tayo magpatalo. I-scam din natin sila para makabawi, diba? So, yeah, I think mag-ingat kayo always, ha? So, iba na talaga sa panahon ngayon. Grabe na mga tao, mapanglamang, diba? So, yeah, let's move on with our next story. DJ mo din, DJ. Ipapuzzle mo. Ganyan. Yan. Pa-star. Yan. Yung galing mo. Ano ba? Ay, wait lang, may tao na. Tagalin mo yung... Hi! Uy, wala ko yung nakita ko. Pshhh! Ganun lang muna, ha? Ito na. So, ano ba DJ Mod kasi? Si DJ Mod kasi! Guys, so may pinapakita na naman siya. Sobrang balat. Doon ka na. Pag yung kinagat ko, ha? Walang iiyak ditong ugat. So, ito na nga. Dumako na nga tayo sa next story. So, ang next story natin is category is... ano ba to? Libido as a lush SKL at ang kanyang titulo is ang kababalaghan sa base rep. So, anong gagawin? Let's read it. Ano kaya ito? Over naman sa best fan. So, ito na nga. Let's read it na nga. Hi, Mima Sophie, as a lush at Daddy Willards. Lush sa iyo ng Sophie and ko. As lush, mga magaganda nating admin and to my co-egaters. Nanipsip eh. Para talagang... Woo! Wait lang din nasa site pala yung fest ko. So, ganito na lang ako. Way back, may Gomora ako sa Ilocos. Mag-isa kasi independent woman ang atake ko. Nag-commute ako, Ma Sophie, bus. And 5:30 na no, nakasakay ako. And pagkapasok ko, kinausap ako ng konduktor, Ma. Sabi ng konduktor, sa kayo bababa, ma'am? Sabi ko naman, over naman sa ask, kuya. Char lang, kuya. Sa vegan po. Sabay, bigay ng ticket at sinabi niya na standing muna raw ako while may space naman na upuan sa harap. Isa lang ang nakaupo, si ate girl. Hindi ko pinansin ng standing lang talaga ako at akala mo siya ang papalit sa konduktor. Bakit nag-cosplay? Ba't nag-work? So, let's move on. At napansin ko man, naglalandian sila kuya konduktor, sobrang pagka-PDA, nakakatatot. Ay, nakaupo na Merlat. Baka bawa niya yun, or asawa niya yun. After 1 hour man, na-stop over na kami at may mga bumaba na sa kabila, na doon si ate sa harapan at nakaupo na ako at doon ako sa dulo ng bus, yung pang 5-seat ma. So fast forward, nakaupo na ako doon sa dulong parte ng bus. Yung last 5-seat at ang view doon, Mima, ay spectacular kasi kita mo lahat. Ma, yung nasa bandang Lawag City na kami, may sumakay na atiret at umupo siya sa malapit sa pwesto ko at wala siyang katabi. Hindi ako makasleep pa still, Ma, kasi malapit na ako sa vegan, so nakatitig lang ako sa bintana. Pero Ma, eto na nga ang twister. The Jemed. Puzzle. Yan, i-puzzle mo. Ayan. Octagon. Ayan, ang galing. Ayan na naman. So, wag naman. Ito na. So, let's move on. Well, stop over. Naglakad si kuyang konduktor papunta sa likod part ng bus. Kulba ako, Ma. Baka tumabi sa akin. Ay, hindi pala. Over naman sa fantasy. Doon siya dumiretso kay ate nang walang katabi at umupo siya doon. And ma-elevated yung pwesto ko. So, kita ko yung mga nasa harap ko. Ito pa nga, Ma, ang isa pang the Wester. Hindi lang basta upo si kuya. Nilip-to-lalap niya si ate at binigyan niya ng kumot at una. O baka bursawan niya naman. Napansin ko, Mima, na parang may kinakalikot si kuyang doktor sa tabi ni ate girl at sa mga onting sandali, napansin ko si ate girl nga ang kinakalikot. Over naman sa bus fan, kala mo talaga, hindi sila majujuli ng pole. Baka in-upload nila sa ano yun, no? Sa teaser na to. So, let's move on. Kasi hindi mapakali si ate, yung kumot na inilagay ni konduktor ay pinapatapal ni ate sa kanyang katawan at hindi ito mapakali. Yung kamay ni kuya ay nasa loob ng kumot at si ate ay nakatingin sa taas ng bus, Mima. Ano? Parang gano'n? Baka nababoniban na, ha? Uy, dapat ano na yan? Jane? Namo Jane? Father, konduktor. Baka naman na bonib or antok lang, gano'n. Tingnan natin. So,
Sabi niya pa dito, school ba ako? Kasi first time ko maka-encounter nito, ma. Maya-maya pa, bumalik na si Kuya Conductor doon sa tabi ng driver at nakarating na kami doon sa vegan at bumaba na ako, Mima. Wala akong proof of purchase, Mima, na kinakalikot si ate dahil baka sabihin akong, psst, wanna join? Bakit yun sa bus fun? Ano ba yan? Bakit yun siya join? Bagang siya mod mo sila. Ito ang proof of purchase, Mima, na pumunta ako sa vegan. Sa mga nagsasabi dyan, Wansa, baka gusto nyo mabali mga boto nyo. Ayan, nagsend nga siyang na vegan. Baka na ba so, Pinterest lang to? Show me vegan Arco. Mga Arco. So, yeah. I think, siguro ang gawin mo dapat, ibagan siya mood mo. Yung parang, nalaglag yung bariya ko. Pwede po pakuha. Pwede, wait nga. Excuse me. Andito pala sa kumot. Oh, yan ang ginagawa niyo po. Ano yan? Gusto mo tikba? Kadiri! Ba't na ba ititiz? Pero naman, kala mo talaga sila na yung palaban na bus fan dito. Sunod nga, merong airplane fan. Ba't ang dami? Wala bang parang tawag dito? Yung sa building, construct. Ano ba yun sa building? Ano yung mga ganon? Scaffolding fan, wala. Ang daming fun naman dito sa mga, mga libido story. Anyway, wala tayong magagawa kasi pumintig na yung, tawag dito, ugat ng mga Niti Pilot at Ni Pilot. At syempre, may buhay yun kausapin. Kausapin niya. Like, sabi na, hello, alaga ko. Ayan, mamaya ka na sapakin mo. Katokan mo, parang, mamaya ka na pumintig. Sige, ang pintig mo So, ganun, parang sasabihan mo siya, parang mag-stop. So, parang no swiping. Galang. So, anyway, dumako na nga tayo sa ating next story. The J-Mad. Psst! Di ba bawal yun? Uy, bawal yun sa public pag ganun kayo, ha? Kulonga talaga kayo. Ewan ko, wala akong pampiyansa sa inyo. So, DJ Mod, roll it mo na nga. Tingin mo nga yung video niya, mga nakakabis na mga tao dito. Yan naman. So, yeah, ang next category naman natin is through a jerker, as lush estrata, as a lush, a let the love begin. At ang kanyang, may syukari pa. At ang kanyang titulo dito is, boba? So, ang kanyang titulo is, the one na nga, naging bato pa. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie / Aseo ng Sophie & Co. and sa mga Igiters. This is story nangyari lang last month. Meron akong maburapikang BF. 3 months na kami and LDR kami, ma. Same age kami, kaya nag-click agad kami, ma. After ng school year, nagkasakit siya ng malala, as in super nosebleed siya, and laging napapass out, kaya sabi ko magpatingin na siya sa doktor. At ito na nga, ma, ang twister. Nalaman namin na meron siyang AML stage 3. Meron na kaming hinala na may cancer siya, ma, kasi nasa genes daw nila yon. After ko malaman na meron siyang AML, di kami napag-usap noon kasi nag-pass out uli siya, ma. Tapos sa pagkagising niya, doon ko nalaman na nasa hospital na siya sa Manila Cardinal. I think yun yung hospital. Nalaman nila na matagal na pala siyang may AML. Nung nag-start kami mag-usap, meron na pala siyang AML nun, ma. Nag-decide yung parents niya na ilipat siya sa Canada para doon magpagamot kasi lumalala na yung sakit niya. Naging stage 4 na siya, ma. It's his birthday, ma. Sabi ng doktor niya, isi-CT scan siya, ma. Ay nalaman nilang may brain tumor siya. Kaya sabi ng doktor na isa-surgery siya tomorrow at ito na nga, ma, ang second twister. 5 days na kami hindi nag-uusap nun, ma, kasi ang alam ko, nagre-recover siya sa surgery niya. Tapos biglang may nag-message sa akin gamit account niya na wala na daw siya. He died habang nasa surgery, ma. Nawalan ako sa sarili ko nun, ma, to the point na I tried to end myself also. I know months pa lang tinagal ng RS namin, pero I think, ma, months means nothing if the person is everything.
Yun lang, tama ng kilikili ko. Here's the proof of purchase, ma. Baka basta sabihin yung once yun. For your eyes only, ma. Hirap at sobrang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. And, totoo, tama yung sinabi mo na kahit months lang, it's not about months. Pero, nakita mo yung true love, yung tunay na pagmamahal, diba? Hindi masasabi na sobrang, ba yan? Ano lang naman, months lang naman kayo. It's true love. So, talagang mayroong pagpapahalaga sa isang tao, diba? Sobrang sakit. I hope you heal and just wait for the right time. So, yeah. Mag-heal ka, no? Para maka-move forward ka ulit. Feeling ko naman na masaya siya na makita ka din ng masaya, diba? So, yeah. Let's move on with our next story. So, yeah. Grabe na napa-third jerker tayo doon sa ating fourth story. So, I think dumako na tayo sa ating last story. Over naman sa hininga. Last. So, my precious. So, yeah, anong gagawin? Let's read it. Ito na. Ang ating category next is BL/libido/kolaba/twister. Over the pa-twister talaga. So, ang ating titulo is On the Spot Tago-Tagoan. So, anong gagawin? Let's read it. There is Sophie Prime, aka Willard, aka Sophie & Co, aka Queen of Notify Satellite. So, ito na nga. Nangyari to ng mga college days ko, over naman sa Nurbac. Mga panahong bago pa lang ang newsbook at ang pinagkakabalahan ko pa lang is ang Pet Society at Farm Bill. Nawala din ang phone ko ng mga time na yon, kaya wala akong proof of purchase, pero Mima, promise, hindi to wansa. May kanyubo ako noon. Nakakilala kami sa Text Clan dati. Grabe, age reveal na ba? Uso yung mga clan kasi dati. So, yung Omsaret, taga same town namin, pero magkaiba ng subdivision. Mga 15 minutes away kami from each other. Epic talaga yung Oms. Tall, dark, and mabait siya, maha. Unang met namin is for the laps lang kami sa Nolly Box. Lunchtime, nagkwentuhan lang kami, then uwi na rin after. Nice talaga siya and sweet. Pero after nung initial meet namin, nagkaroon bigla ng ka-erbogan yung mga chat namin. As in, ilang weeks din kami puro ka-erbogan na text at tawag. Yan na, may libido na. Wag naman. Pero if maalala sa San Juanico, Namojin student ako kasi di ko bet magbawa ng serious, for the harot lang talaga ang keki. Naintindihan naman niya, for the harot lang ako hanggang sa magkayayaan na. Kaya lang hindi pwede sa Balerchi namin kasi andun yung mga parents ko. So, nag-offer siya sa kanila na lang daw. Kaso, 12 midnight lang daw pwede. Offer naman sa Cinderella. Ba't kasi doon na yung shoes? Ba't kailangan ng shoes? Pumayag na rin ako kasi Niti Pirate ni magiging bato pa ba? So, ayun ang weekend na free ako. Agad akong umata kahit this oras ng gabi, ma. Pagdating ko sa kanila, binulungan niya ako na wag ako maingay. Nakiliti pa ako sa pagbulong niya. Dito kasi! Valid. Nakategirit na ang mga ring light sa baler niya. Di ko alam if may ibang tao sa baler or what. Kaya for the kulba agad ako. Pero pagpasok namin sa roommate niya, may konting liwanag galing sa lampshade. Malinis naman ang roommate at maayos. Medyo weird lang kasi yung kwarto niya is bungad ng baler. Yung tipong pagbukas ng main door, nasa kanan agad yung kwartoret niya. Kaya tapat ng sala, tas walang door yung kwartoret niya. Kurtina lang. Pero solid naman yung kurtina. Hindi see-through ha, kaya hindi naman kita yung loob ng room. So, ayun na nga, proceed na kami sa kamaret. Nagjubads na kami. Lip to lalap or papan and everything nice. Dakila si Omsa. Yummy! Over naman ang libidos namin, pero para kaming nasa library kasi bawal ang mag-moan and back. Tapos pinadyawan niya na akis at ginosok ang kanyang Niti Parrot sa wewet ko, ma. Ito na ang twister number 1111. Sa kalagitnaan na pangyarulot niya sa akin, bigla kami nakarinig na may bilang bumukas ng pinto. Nagulat siya bilang hinugot ang dating nakasaksak, tapos sininyasan niya ako na magtago daw ako sa ilalim ng kamera. Ang eksena is on the spot, tago-tagoan to. Ano ba to? Over naman sa hide and seek. Hindi ko alam kung alin pinto yun eh, pero narinig ko din na may bumukas na gripo, kaya inassume ko na agad na may nag-NR. Kung sino, di ko alam. Over ang kulba ko noon. Habang nasa ilalim ng kamera dahil dilema din na at very light, may agyo siya.
Siyempre sa ilalim ng camera talaga, di ba? More alikabok. Dahil malalagyan ka mga alikabok dito sa mga siko-siko. So, let's move on. Tapos naka-jubadsra pa akis ha. Edi, nakalawla yung nitipay. Yung Twilight, paingat. So, let's move on. Hanggang nakarinig na ako ng flush, tapos narinig ko ulit yung pinto. Nakita ko yung paa ni Omsaret na lumakad papunta sa kortinang pinto. Sumilip siya sa labas. Siguro pa i-check if may tao pa. After nang pinalabas niya na ako, niyakap niya ako at tinuloy ang libido siya hanggang sa ma-achieve namin ang laning niya. Hanggang 4 a.m. andun ako sa kanila, tapos umuwi din ako after. Ito na ang twister number 2. Nung nakauwi na ako, nag-text siya. Nagsusorry sa akin kasi pinatago niya daw ako. Sabi ko naman, carry lang naman. Medyo kulba lang talaga. Tapos, nag-explain siya houseboy daw siya doon sa balay na yon, and yung nag-CR is amo niya. Hulba talaga ako. Hulba talaga ako nun, nak! Kaya 12 midnight niya ako pinagora para sure na sleeping beauty na or sleep asil na ang mga sir at ma'am niya. Medyo nagulat ako pero carry lang naman sa kasi di naman ako mata pobre and maburapi ka kasi talaga si Oms. Mga 3 times pa na ulit yung gumora ko sa kanila pero di na namin naulit yung tago-taguan. Nawala na kami ng communication kasi sabi ko nga kanina nawala yung phone ko and hindi kami FB friends. Kasi wala daw siyang access sa internet at yung phone na nun is yung may keypad pa kaya for the text at tawag lang kami nun Sorry, napahaba ang chika ko. In fairness, minsan naisip ko pa din kung nasa na kaya siya ngayon. Oo nga, hanapin mo kaya. Mali mo kayo talaga. Pero hindi naman ako na in love, curious lang. Pag hinanap ko siya sa newsbook ngayon, di ko makita kasi very common yung first and last name niya. Di ko nga sure if yun ba talaga yung name niya, pero anyways, tama na kayo yung kili-kili ko. Ang hirap, no? Sana may full name dapat nakinip ka or baka ma-retrieve mo pa yun. Cover naman sa fine, kala mo talaga, reunion na tayo. So anyway, mali mo, di ba maging kayo sa, sa future. A present na pala. So yeah, syempre nyo di pirate na yun. Kailang taste ka na eh. Diba? So anyway, mga ganyan, mga kulba. Mag-ingat kayo sa mga nyarurot nyo. Sige, mga explore nyo. Misa may bus, may airplane fan, may... Kung na alam mga gagawin nyo. Mag-ingat kayo, ha? And then please, be safe. Mga nyarurot nyo, mga nyetis nyo, ha? Wala naman akong dyan. Wala naman akong taas doon talaga. Bawal tayo. No cheating. No cheating policy. So anyway, I think that's all for this episode 23. So, yeah. The J Mahal. Basta, ano mo na, closing remarks na ako. Sige na. Ano ba yun? Guys, pinapalapit. Sarap pa. So, Ralit. So, yeah. Thank you so much mga igiters sa pag-listen and pag-stream. Don't forget to share yung ating Notify satellite para mag-Barbie tap ulit tayo para maamoy ko na yung mga pusod nyo. So, I think hanggang dito na lagyan ko muna ng asin at magkita-kita tayo sa ating next episode. See you everyone. Bye-bye! Bye-bye! Salamat! Bye! Love you.